Pinatutukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang epekto ng bagyo at sama ng panahon sa bansa. Narito ang report. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Sa harap ng panibagong banta ng bagyong Opong, personal na pinungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang situation briefing ng Office of the Civil Defense sa Camp Aguinaldo. Dito'y tinalakay ang mabilis na pagtugon ng mga ahensya sa iniwang pinsala ng bagyong Nando, habang inilatag din ang kahandaan ng bansa sa posibleng epekto ng bagyong Opong. Dito'y inatasan ng Pangulo ang mga ahensya na i-maximize ang logistics at resources sa oras ng sakuna. Ipinag-utos din ng Pangulo na ilapit ang suporta sa mga apektado. Sa NDRRMC meeting, ibinahagi ng mga kagawaran ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga lugar na nasalanta ng bagyo. Dito iniulat ang pagpapatuloy ng relief operations at road clearing, gayon din ang mga hakbang para maisaayos ang mga nasirang bahay. Kasabay nito ay nagsagawa ng equipment inspection ang 801st Infantry Bantay at Gabay Brigade ng Philippine Army sa pangunguna ni Colonel Arlino L. Sendaydiego, kasama ang mga line units ito upang tiyakin ang kahandaan sa pagtugon sa sakuna. Sinuri ang mga mobility vehicles, communication systems, rescue tools at emergency supplies para masiguro ang mabilis at epektibong operasyon. Ayon kay Colonel Sendaydiego, ang maagap na aksyon at kahandaan ay susi upang mabawasan ang pinsala ng kalamidad, habang patuloy ang koordinasyon ng brigada sa mga LGU at katuwang na ahensya para sa kaligtasan ng mga komunidad. Samantala, nasa heightened alert status ang lahat ng istasyon ng Coast Guard District Eastern Visayas bilang paghahanda sa bagyong Opong. Ayon kay Captain Jonathan C. Morfil, commander ng CGDIV, nakantabay ang karagdagang tauhan, quick response teams at floating assets sa Samar para sa port safety at emergency operations. Mahigpit din ay pinatutupad ang pre-departure inspections habang pinaaalalahanan ng mga pasahero at maritime stakeholders na bantayan ang weather advisories dahil posibleng kanselahin ang biyahe sa mga apektadong lugar. Sa kabuuan, ipinapakita ng magkakatuwang na hakbang ng pamahalaan mula sa koordinadong pagtugon ng Armed Forces at Coast Guard hanggang sa relief at humanitarian support ng mga ahensya ay nananatiling pangunahing layunin ang proteksyon ng buhay, ari-arian at kaligtasan ng bawat Pilipino. Sa pagtutulungan ng pamahalaan at mamamayan, mas nagiging matatag ang bansa sa harap ng kalamidad. Para sa balitang totoo at laging bago, Naj Miravalles, Alauna sa Balita, Congress TV.